Yan saya mga ka-wonder. So magandang hapon nga po pala sa inyo mga ka-wonder. Yan, sobrang init po. So yan, ngayong hapon na ito mga ka-wonder. Nandito po ako ngayon sa sa nulito Matandang Baryo. Sa Tigbe, Matandang Baryo. So Wow naman! Wow! Wow! meron pa nagpo-concern dito si tatay. 3 electric fan to Yung isang electric fan, puro basic lang po yung ginawa natin doon. Nilagyan ko lang po ng lock na ganito yon. Tapos yung isang parang yung sa ehe niya po, yung ganito Astron. So wall fan po yun, kaya atin pinasok na rin sa loob. Tapos itong despa naman na to, wala, basag lang din po yung mga LEC nito. Yan po yung LEC, puro mga naka-alambre na po, puro mga cyborg na po to, Android. Damn! So pinalitan na natin, ayan, basic lang din po yan. LEC lang at saka mayroon yung parang spacer na lock dun sa sa loob. Yung parang siya, flat naman yung spacer niya. So nalagyan na natin ng maandar na to. Tapos ito dito ako nahirapan mga ka-wonder. Dito sa wall pa namin na industrial to So unang unang attempt nito, pagsaksak namin, mahina na yung andar nung nilagyan namin ng LEC. Maandar siya pero nung nagkaroon ng LEC mahina. So nag-check ako dito sa loob. Ito po yung nakita ko, yan, may gasgas na nga po siya sa loob. Ayun kasi kung kakamutin po siya ng koko, mararamdaman po yung gasgas niya. So ang ginawa ko po, nagpalit po ako ng bushing. Syempre matik po, magpapalit ako ng shafting. Shafting, medyo matigas din po yung pagpapalit ng shafting kanina. Madiinan po talaga yung pagpupukpok ko rito, pagmamartilyo. Kaya lang, ang naging problema po na itong yung bushing niya po. Kanina nung nagtanggal po ako ng isang bushing dun sa likod, wala na po siyang foam, parang yung pinaka-foam yung humaharang. Wala na, so yung isa po sa unahan, tinanggal ko rin, ngayon kinopya ko. Meron nga. Pero yung foam niya, yung parang rin po, disposable po siya na foam na, ayan yung nadudurog lang po na foam. Ito, kagaya po nito. Ayan, yung mga ganyang foam lang po. What? Yun. Tapos, ang ginawa ko po, di marami po akong ganitong foam na buo. Nilagyan ko po siya ng foam. 3 po yung nilagay ko, tag 3. So, ang naging system po, kasi ang hirap po pala talaga itong Minami. Itong Minami na to mga ka-wonder, Japan to. Talagang solid din ang nito, tibay nito. Kaya lang, yung sa pagre-repair nga, hindi kagaya ng mga ordinaryong madali lang i-repair yung mga ordinaryong electric fan, yung standard, yung Ito po, nahirapan po ako dito sa Minami na to kasi yung bushing niya po, parang parang medyo mababa siya ng konti yan. Compare po natin sa may mga bagong bushing po ako dito. Yan. So, testing natin testing. Yan, may check pa ako dito na washing ngayon. Ito po yung bushing nung saan na ba yun? Parang mas malaki. Mas malaki ba? Oh, malaki pala yung bushing ng Minami. Pero 3 foam na po yung nilagay ko. Pasok naman po, halos wala naman po siyang pinagkaiba Ngayon, nag-attempt pa rin po ako ng isang bushing na may nguso. Kasi mayroon naman po mga bushing na may nguso din Hindi naman po sila naiiba talaga. Halos wala naman pinagkaiba talaga yung ng bushing nito Pero ang tanong, bakit hindi siya umigpit? Halos tatlong palaman na foam na po ang nilagay ko dyan. Tag 3 na po yan sana. Ayan, ito may nguso. Nag-testing din ako. Maluwag din po kanina kahit ito yung may nguso yung nilagay natin. Dapat, ang po niyan, doon pa lang sa foam pa lang na walang foam, matigas na nung tinanggal ko. Ibig sabihin, factory pa yan. Gawa nung pagkakabili nila dati pa. Walang kalug-alog po yung mga ka-wonder. Pero nung natanggal ko na, naglagay nga po ako ng 3 kumbaga sapi na foam.
napaka luwag pa rin, gumagalaw pa rin, gumaganon. Kaya nung tinetesting namin tong wall pan, puro ugong lang ang inabot. Nagpalit na po ako dyan ng nakatatlong palit na po ako dyan ng capacitor. Ito yung original na capacitor na ito ni sir. Yan. Minami po ito, Minami. Yan, LC ko po yan. Yan, sayang sana pera na to, kaya lang hindi talaga Minami po yan. Japan technology. So nagtesting po ako ng dalawang capacitor ko. Capacitor po na ito is may 2.0 po yan meron po tayong mga baon na capacitor dyan na 2.0. Nagtesting na po tayo pero ganun pa rin po ang inabot. Puro ugong lang, puro ugong. Kaya sabi ko kay sir, dito na si sir. Ay sir, si tatay. Ayan. Ay, merenda. Di ngayon, sabi ko kay tatay, dadaling ko na lang, take out ko na lang. Kung hindi talaga magagawa, sabi ko kay tatay, babalik ko sa kanya. Hindi, doon na lang kami sa check-up. Tanggalin ko yung mga pesa ko. Kasi nalagay ko na po yung ko dyan, yung shafting ko Yung shafting ko, nandyan na yung bago. Ito yung shafting niya, Ito po talaga yung may problema dyan. Kasi yung capacitor po niyan, malakas pa po ito Yung nakukuha ko pa po rito kanina yan. Tinester natin ng digital tester. 2.0 ang nakukuha pa rito kanina. 1.8 something. Hindi malakas pa po yun. Siguro kung yung capacitor nito is aabot na lang ng 1, yun talagang may na. 1.8 pa, pero yung under nito kanina, gano'n. Ibig sabihin, gumagasgas talaga doon sa niya, sa shafting bushing niya. Ngayon, nagpalit na ako ng shafting na bago sa kabusing. Uga naman maalog. Ayun kasi kapag umaalog din po, umuuga, gumagalaw yung shafting sa kayong bushing. Pag nag-vibrate po yan, hindi po talaga iikot yung yung rotor niya dun sa pinaka-hub. Kaya kumbaga sa magkokontrahan yan sasabay yung ng bushing sa paggalaw nung vibrate ng rotor. Kaya hindi rin naandar. Damn! Kaya sabi ko kay tatay, dadaling ko na lang. So ito naman mga kawander, ang problema naman ito. Nilagyan ng tubig. Lumilipat daw yung tubig dito sa dryer. Kapag ngayon kapag binaba naman daw to, yan syempre 'di ba? Magwawash ka, lilipat dito yung tubig. Tapos pagka binaba dapat wala tong tulo. Ayan, nagdi-drain siya ng kusa Kasi ang twin tub po mga kawander, ang po niyan, pinaka purpose po niyan, kapag nakababa po yan na walang tulo, yun po yung good. Pero kapag nakababa yan na tumatagas nang hindi mo naman dinidrain, nabasa na yung ko. Yun. Hindi mo naman dinidrain. Ibig sabihin, may problema siya ron sa mga niya, sa drain drain system niya. Pwedeng yung valve niya, yung drain valve niya, yung goma or yung spring. So yun po yung i-check ko mamaya. Yan, so ayan. Merenda muna tayo. Nalak tayo natin ng merenda. Yan, tatay. So yan, update ko po kayo. A few moments later. Yan, so ayan mga kawander. So sinaksak ko na nga po. Yan umaandar naman po yung washing niya, yung wash. Yan. So yung dryer niya. Dito na lang natin sisilipin. Ayun, nakabukas yung bintana. Mga kawander, dito ako nahihirapan. Isa pa to sa mga pahirap sa akin lagi. Pag yung washing is matagal na, na-stuck na ng parang hindi pa siya nabubuksan, tapos medyo nababasa-basa, kinalawang na, hindi na kayang yun ng screw. Ayun sobrang kalawang na. Dalawa lang yan. Kung hindi, puputulin ko yung mga tornilyo or sisirain ko yung pinaka ng plastic. So ginawa na lang natin shortcut. So dito na lang po natin binuksan para nakatakip pa rin. Pwede naman pumputulin yan, tapos palitan na lang ng another tornilyo. Nabahalan. Silipin ko lang po muna yung isa na ito. Kasi ang may problema po dito, hindi naman talaga yung mga tornilyo na yan. Yung tagas ng tubig. Ayos naman po yung dalawa, yung motor. Ayan Ayan, gumagana yung sa dryer niya. Yung sa wash niya, gumagana rin. Yan.
So okay naman po. Ang iyaano ko lang dito, titignan, i-check ko lang yung drain valve tsaka yung spring. Yan, so patayin ko lang po muna dito. A few moments later. Yan, so yan ang mga ka-wonder. Ito, natanggal na nga po natin yung ano niya, yung spring. Ginamitan pa natin ng ano, ng vice grip. So ayun, talagang ang hirap magtanggal ng mga, yung mga stock na ano, yung mga, talagang ito, Midea, matagal na rin siguro to kay tatay. Talagang matibay din. Ibig sabihin, ngayon pa lang siya nabuksan, napakatigas. Ayan oh, mga ka-wonder oh. Oh, binayo ko na yan ng binayo ng flat screw tsaka ng martilyo. Yan, ginamitan ko pa ng basahan para pihitin. Ayaw talaga. So ayan, halos masira na rin yung vice grip ko. Kasi yung vice grip ko, malit lang yan, small lang yan oh. Napilit siya na sa pinakasagad niya. Hindi ko na nga siya mapindot ng ganun. Napakapit ko ng konti, tas yun, napihit ko na. Kasi pag kamay-kamay lang, kahit may basahan, hindi kaya. Nice. So, sa sobrang higpit niya, kasi ngayon lang ito nabuksan, mga ka-wonder. Tapos, ito, ngayon, kung makikita natin, mga ka-wonder, yan o, yung bulb niya, ito. Ayan, kalbo na po yung bulb niya, ayan o. Kaya yung tubig niya po, tumatakas na. Yan. Kapag nakapatong po yan dun, wala nang umaharang. Wala na, kalbong-kalbo na. Kasi yung good po na drain valve, ito po papakita ko po sa inyo. Ito po yung sa akin bago. Ayan, malalim pa yan. Kung makikita niyo po, ayan, may guhit pa, di ba? Malalim pa. Ayan yung good. Ito kasi bago, kaya good. Ngayon, yung spring ni tatay, ito talang dito si tatay, yan, nanonood sa akin. Ayan, oh, shout out tay. Oh my God! So, mas gusto ko yung ganyan, yung merong nagbabantay sa akin, yung may nanonood sa akin. Para na-explain ko na maayos para wala nang maraming ano, paliwanag. Kung nanonood man siya o hindi, meron naman tayong video. So, Nice. ngayon, maganda rin yan na nanonood si tatay. Naririnig niya na ako habang nagbibideo. Kitang-kita naman po na palitin po talaga yung drain valve niya. So, ito lang po yung papalitan natin. Yung spring po, good pa to. Kasi wala pa po siyang kalawang, wala pang putol. Ayan o, kaya hindi po natin pwedeng sabihin na palitan na. Pero depende pa rin nga kay tatay yan. Kasi kapag pinalitan yan, kasama yan sa kontrata. Ngayon, kung ito pa rin nilalagay, mababawasan yung sa kontrata na ibabayad ni tatay sa akin. Kasi makakatipid pa siya kahit papano ng konti. Kasi ayos pa to eh. Ano yun naman yan kung tatanggalin. Eh kung totoo siya, mas matibay yan. Stock yan eh. Compare dito sa mga binibili na ito. Manipis lang to eh. Mabilis tong kalawangin, mabilis maputol. Compare mo dito. Ayan, bumigay na nga yung valve niya pero yung spring niya ayos pa rin. What? Kaya ang payo ko kay tatay, wag nang palitan. Bukod sa makakatipid na siya sa ano, makakabawas na sa expenses dito sa washing. Okay pa to eh. Mas matibay nga to kung tutusin eh. Yan, totoo naman po talaga yan kasi hindi rin naman po ako may gawa na ito, binibili lang natin yan. Mga replacement na yan, talagang may hina rin talaga yan. Tatagal siya kung tatagal, sige sabihin natin na tatagal ng mga ano, mga 6 months to 1 year. Eto, ilang taon na to? Simula nung binili ni tatay, di ba tay? O, di ba, yan o. Tagal na to, siguro baka hindi lang 3 taon to. O, kaya pasok na sa ano, magagamit pa rin. Kaya ang gagawin natin mga ka-wonder, goma lang ang papalitan ko dito. Yan, so, sige, update ko po kayo. Yan, at medyo hapon na. A few moments later. Yan so yan mga ka-wonder, ito napalitan na nga po natin ng drain valve. Ito yung valve niya na dati napudpud. Yan, so may nakuha po tayong alambre dun sa loob. Oh. Alambre, spardibli po yata to. Ayan o. Tapos, meron pang isang, ano, parang botones po, bilog. Yan. Damn! Diyan naman po galing yan, sa ano na yan. Diyan sa loob. Ang pagpapalit naman na ito mga ka-wonder, basic lang yan. Ayan o. Tatandaan nyo lang po yung butas na pinagtanggalan nyo. So, ayan. So, kanina, tinandaan ko lang po yan. Yan sa gitna. Magmula doon sa taas, pangalawa, pangatlo po.
Di sa gitna. Magmula sa baba naman, pangatlo pa rin. So gitna, yan. So binalik ko lang po sa dati. Tapos ayan, inaano lang po yan, ginaganon. Baba natin nyo lang yan pababa para mahugot nyo to. Tapos ngayon, ilulusot nyo lang po yung ano na yan, yung parang itong white na yan. Meron po yung ano, ipipress nyo lang po siya hanggang dun, kakapain nyo sa pinaka yan, sa pinakadulo. Para pagka inilapag nyo po siya, lapat na lapat. So ilalagay ko lang po ito mga ka-wonder at magte-testing na ako dito ng tubig uli. A few moments later. Yan saya mga ka-wonder, ito nalagyan na nga po namin ni tatay na maraming tubig to mga ka-wonder. Tabi ko lang yung takip si tatay oh. Yan oh, ito na po, nakawas na yan. Ang dami na po niyan tubig, halos mapuno na po siya. So ang concern po ni ate, ito si ate. Ang concern po ni ate rito, kapag nagwawas daw sila na nakataas yung ano, kasi dati binababa nila yan. Pag binababa naman, nauubos yung tubig. Ngayon syempre pag nakataas, lilipat dito sa ano, sa dryer. So ayan, meron pa ba te? Ayan, wala na. Kasi napalitan na nga natin ng goma. Tapos ito pa yan mga ka-wonder. Kailangan pag binaba ko tong hose, hindi tatapon yung tubig para good na yan. Kasi pag once na tumapon yung tubig niya na nakababa to, bad. Sablay po yung gawa natin. Ayun o, wala o. Yan, umaandar. Diba? Tapos ngayon, wala nang lumalabas na tubig o. Wala na rin lumilipat dito sa dryer, miski konti. Yan, sa dami po ng laman yan, dapat kahit pa paano lumipat na rito yan. Kaya tumagas na rito. So wala na pong tagas. Ibig sabihin yan, good na. Kasi ito na po yung ano niya. Yung drain valve niya, yung goma. Ito, napalitan na po natin ng panibagong goma ko. Yung spring yun. Hindi na natin sinama. So good na yan si ate. Shout out eh. Wow naman! Wow! Wow! Happy na si ate kasi yun lang ano niya, concern niya. Pag nagwawash, lumilipat sa dryer yung ano, yung tubig. So ngayon, okay na. Kampante na siya na pag maglalaba siya, hindi na mauubos yung sabon niya. Kasi sayang nga eh. Pag naglalaba po tayo, syempre, kung yung sabon natin ay mamahalin, Ariel, o yayamanin yun, di ba? Pagka naglalaba tayo na tumatagas, syempre, isang salang pa lang. Ubos na agad yung ano, no, baka wala pa, hindi pa natatapos yung isang salang. Paubos na yung tubig natin. Kaya talaga problema talaga yung ganun. Kasi sayang yung tubig, tsaka yung sabon. So yun, ngayon wala na mga ka-wonder. Wala na. Kasi okay, napalitan na po natin. So ganun lang po. Oh my God! Po mga ka-wonder, ang unang i-check nyo lang lagi dyan, yung goma. Tapos kung okay naman yung goma, okay yung spring, tignan nyo pa rin dun sa may drain valve. Kung meron nakakalso, kasi minsan may mga bumabara din dyan eh. Isa sa automatic, ganun. Ano lang. Ang naging bara lang nung ginawa ko nakaraan sa automatic, yung ano lang ng cable tire. Ganito lang oh. Pinagputulan lang po ng cable tire ang tinanggal ko dun sa automatic sa drain system. So, pagtanggal ko ng ganun, nawala na yung tagas. Kasi bumara, kumalso siya sa goma eh. Kapag kumalso sa goma eh, ibig sabihin, dun makakahanap yung tubig ng ano, ng labasan. Kaya kahit anong ano na medyo kakalso dun sa goma, possible po na yun ang magiging source ng ano ng tubig. Ito, lapat na yan. Nice. Sobrang tigas po ng pagkakano natin dyan. Yan, so okay na po ito mga ka-wonder at hapon na. Tayo magliligpit na. Yan si tatay, babalik na natin itong ano. So yan, so maraming salamat po sa panonood. At tayo magliligpit na. Uwi na tayo. Yung kulong natin. Yan, thank you sa panonood kay tatay. Thank you sa pagtitiwala. Yan, peace out. 1 hour later. Yan, so yan mga ka-wonder, so nakawin na nga po ako dito sa bahay ko sa Kubo. So itong wall pa na tinake-out ko, naidaan ko po dun sa isang kakilala. So yan, so sabi na nga po, malaki nga po yung busing na ito. Kaya po yung mga baon kong busing na ordinary, hindi po mubra. So ang naging system lang po nito, pinalitan lang po ng flower cup yung isa. Tapos yung isang busing po, kasi dalawang busing to eh. Okay pa naman daw po yung isang busing. Binalik po namin, tapos binalik namin yung isang flower cup na original. Dinalawa na lang po yung foam. Okay na po, ito na po siya. Pero under no. Number 3.
Number 2. 0. Ay. Sablay. 0. 1. Yan. 2. 3. So okay na po mga ka-wonder. Nice. So yan. Hapon na po kasi kanina kaya hindi ko na po ibinalik dun sa may-ari kay tatay kasi umalis din po siya. Sabay lang po kaming umalis kanina. Yung bago po ako umalis sa kanila, paalis na rin po siya. So magkasabay lang po kaming umalis. Kaya hindi ko na po inattempt na bumalik doon kasi kung babalik ako wala po si tatay, wala mabalikan. So sabi ko mag-chat na lang ako. Ngayon nag-chat na ako dun sa isang anak niya, asawa ng anak niya. Bale ano ba yun, manugang, parang ganon. O tama, manugang niya, babae. Sinabi ko na babalik ako bukas. Yun, di-deliver na natin ito bukas. So para maging pera na ito. Wow naman! Wow! Wow! Bagay na bagay din po dito sa aking bahay kasi diba laki. Minami. Kasi yung isang wall fan ko po sira na. Ang hirap i-repair kasi yung gearbox niya, iba yung gearbox. So magpapalit na lang po ako ng papagraduate na natin yung yung isang wall fan na yun para kahit pa paano iba naman yung gagamitin natin. So ayan, so okay na po. Dito na lang po yung ating vlog na karugtong. Yan. 1 hour later. Yan, sa mga ka-wonder, nandito na nga po ako ngayon uli sa bahay ni tatay. So okay na po yung electric fan na yan na ikabit na nga po namin ni tatay. Na. Okay. Yan, sabi ko kay tatay kasi yung mga hélice nito halos nakadikit na rin sa pinaka-housing niya. Tapos yung isang nabili niya sa akin na hélice, malaki rin yun. Once na umaandar, wag nilang iniyoyoko o kaya ina-up kasi possible po nasasayad yan doon, mababasag na naman yung mga hélice. Yan po nagiging sakit ng mga sisira yung leeg tapos nababasag yung hélice kapag iniyoyoko po siya ng umaandar. Kailangan po laging papatayin ng electric fan tapos aalalayan po sa pagyoko niya saka sa pag-up. Doon po nasisira yung electric fan na yan. Okay na po. What? Yan na po yung pinakabahay niya yan. Tornilyo po yan na dalawa doon. 0. 1. Deta na yan. 2. May nag-swing pa. 3. Yan, okay na po mga ka-wonder. Nice. Yan tayo, mag-iikot pa lang tayo, tanghali na. So ayan, paano na tayo? Diniliver lang natin to kay tatay.